ka na nag-explain pa ako dito. Ito, kinukulit ko ako. Journey of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong umaga. So ngayong araw mga kabaka, gusto po naming i-discuss na po sa inyo or i-share sa inyo yung part po ng unang video na pinablish po natin regarding po doon sa kung paano po maging successful sa cattle fattening project po natin. At ang gagawin po natin ngayon ay himay-himayin po natin yung bawat subtopic para po mas lalo pa po ninyong maintindihan or nating maintindihan kung ano po yung mga dapat. Kasi sa ganito pong project mga kabaka, wala pong shortcut dito. Dapat buong sistema po dapat para po makamit natin. So ibig sabihin, wala pong shortcut. Lagi, ang dami ko nakikita dahil binabasa ko po ang inyong mga tanong. Lagi ko pong nakikita na tinatanong magic mix, micro ingredients. Alam nyo po, ang magic mix o yung micro ingredients ay 4% lamang po yan or 4.2% po lamang yan ng kabuuang mix ng aming cattle concentrate. At ang aming cattle concentrate po ay 20% lamang po yan sa kabuuan na pinapakain namin sa baka. At ang nutrition po, even though napakalaking bagay po para sa pagpapataba ng baka, pero hindi po yan lahat. Mayroon pa po ibang factors na dapat ay maintindihan po natin para maging successful po tayo sa ating pagpapataba ng baka. Mga kabaka, sad to say, wala pong shortcut dyan. Importante po na matutunan natin lahat kung ano pa po yung ibang bagay para po pag ito ay napagtagpi-tagpi po natin, magiging isang buong sistema po ito na para po kumita po tayo ng maayos sa pagbabaka. So sa sige po tanong, magic mix, hayaan nyo po. Gagawa po kami ng isang video dyan, ipaliwanag po namin kung ano po yung laman ng magic mix na yan. Pero for the meantime, kailangan po ay umpisahan po natin mula po sa umpisa hanggang sa dulo. So ang una po na pag-uusapan natin ngayong umaga mga kabaka ay yung site selection and facility design. Importante po yan. Kahit gaano pa po kaganda ang inyong pagkain, kung hindi po maayos ang inyong site at ang inyong facility, ay kulang pa rin po yan. Dahil sabi nga po nila, ang successful na site selection and facility design are critical for optimizing feedlot operations, ensuring animal welfare, mahalaga po yan, and maintaining environmental compliance. So ito po yung mga factors na dapat po nating tingnan sa ating pong pagpili ng site at saka pag-design po ng ating feedlot facility. Mamaya ka na nag-explain pa ako dito. Ito, kinukulit ko ako. So ang una po dyan ay ang location and accessibility. Napakahalaga po yan. Dapat po yan ay mayroon po siyang proximity to market and supply. Kasi po, napakahirap po kung ang ating bakahan ay napakalayo po sa merkado, malayo po sa source ng pagkain. Lahat po yan ay magiging dagdag gastos. So mahalaga po yan na dapat hindi lang po tayo malapit sa merkado, pero malapit din po tayo sa pamilihan ng mga baka na papatabain po natin, at dapat malapit din po tayo kung saan nanggagaling ang ating mga pagkain. Lalong-lalo na po sa pagkain mga kabaka, dahil pag ang ating pong pagkain ay napakalayo, talo po tayo lagi doon sa ating transport cost. At ang pangalawa po dyan sa location and accessibility ay yung road infrastructure. Kailangan po yung may kalsada po na maayos ang ating bakahan, kung saan po madadala po natin yung ating mga baka na di sila nai-stress, nadadala po natin yung ating pagkain, at kahit po umulan, bumagyo, ay hindi po napuputol yung kalsada na yan, dahil crucial po ang kalsada na yan para umabot po sa tamang panahon yung ating mga supply ng pagkain. So yan po ang mahalaga mga kabaka pagdating po doon sa location and accessibility. So ang pangalawa po ay yung topography and drainage. Importante po yan. Mahirap po sa isang bakahan ang hindi po dumadaloy yung ihi or even yung mga
tae po ng ating mga baka. Kasi kung ganyan po ang problema natin, magiging mabaho po yung ating bakahan dahil wala po siyang natural drainage. So kung makikita nyo po sa aking likuran, dito po pagkaulan, within few hours po ay wala na pong tubig dahil maayos po yung ating drainage. So makikita nyo po sa mga plano po na sinishare po natin sa inyo, lagi po yan na may 1 to 2% po na slope mula po sa pakainan hanggang sa backlane, at saka yung backlane naman po papunta doon sa ating drainage system ay meron po 1 to 2% din po na slope para po lagi pong maayos ang flow ng ating tubig. At ang pangalawa po dyan sa topography and drainage ay yung dapat po hindi siya flood risk. Dahil mahirap po kung yung bakahan po natin ay nababaha, unang-una masayang po yung ating pagkain. Pangalawa po ay pwede pong malunod ang ating mga alagang baka. So yan po ang importante kung bakit din po kailangan po nating i-consider ang topography and drainage. So ang pangatlo po ay ang environmental considerations. Mahalaga po na may buffer zone po tayo. So ang ibig sabihin po niyan, as much as possible, dapat po ay hindi po tayo nakadikit sa mga kabahayan. Dahil nga po, pag hindi po maayos yung drainage system po natin, hindi po maayos yung waste management system po natin, pwede pong magkaproblema po tayo sa reklamo ng ating mga kapitbahay. At ang pangalawa po dyan ay kung saan po yung direction po ng hangin, yung wind direction. Kasi pag yung hangin po ay papunta po sa mga kapitbahay po natin, sigurado po ay mapapatawag po tayo sa barangay. Dahil nga po posibleng magkaroon po ng complaint pagdating po sa masangsang na amoy. Lalong-lalo na po yung mga bakahan po na kulob kung saan hindi po nakaka-evaporate yung amoy po ng tae at saka ihi mo ng kanilang mga baka. Pang-apat po dyan ay of course yung size at saka layout. Ito po sa darating na panahon ay gagawa pa rin po kami ng mga videos patungkol dyan. Pero sa ngayon gusto lang po natin i-consider is yung mag-allow po tayo ng expansion potential. So dapat paggawa po natin nung ating unang pen, dapat po naisip na po natin na pag lumaki po itong negosyo na to, yung position po ng pangalawa, pangatlo at saka pang-apat na pen ay dapat po napag-aralan na po natin. Kung saan po ilalagay yung magiging warehouse po natin, saan po ilalagay yung processing facility po natin, kung saan doon po natin titimbangin, gagamutin, at doon po natin kukunan ng performance records yung mga baka po natin. Dapat po ay naisali na po yan. At kahit na isang pen pa lang tayo ngayon, dapat meron na po kayong visual sa inyong master plan na kung darating ang panahon na lumaki po ang ating negosyo, ay maayos na po at hindi na po tayo mag-ulit. Napakahirap po sa isang project kung saan ay nagkamali po tayo doon sa unang pen na ginawa po natin. Napakahirap po itong ituloy-tuloy dahil lang po hindi po natin na plano kung sakaling lumaki po tayo at saan natin dapat i-position yung ating mga kulungan at yung iba pang mga facilities na kailangan po natin sa ating bakahan. At ang panglima po dyan is of course yung regulatory compliance. Mahalaga po na tayo po ay susunod sa batas. Kaya titingnan po ninyo yung zoning laws po natin sa mga munisipyo, dahil po baka mamaya yung bakahan po natin ay nailagay po natin sa residential o kaya sa ibang zoning categories na magiging sanhi po yan ng malaking problema, lalong-lalo na po pag lumaki na po yung ating negosyo. And of course, yung environmental regulations. Meron po tayong separate video na gagawin dyan, pero mahalaga po na kahit maliit pa lang po tayo, ay mag-umpisa na po tayo ng tama. Siguro pag pakunti-kunti wala pa, pero lagi nating isipin, pag lumaki na po yung ating hanap buhay, ay meron po tayong mga batas na dapat pong sundin para po hindi tayo malagay sa alanganin. Napakahirap po sa mga magsasaka na kung saan nag-invest na po tayo ng sobrang laking pera, ay pagdating po sa dulo, nasa maling lugar pala tayo at tayo papaalisin. Masakit po yan sa bulsa at saka masakit sa dibdib. So ang pang-anim po is yung utility availability. Number 1 is yung water supply. Kailangan po yung tubig, napakahalaga po yan sa baka at dapat po may access tayo sa tubig 24 hours, 7 days a week. At hindi lang po basta-basta tubig, pero magandang klase ng tubig po na hindi po magkakaproblema ang kalusugan ng ating mga alagang baka. At ang sunod po dyan is of course
yung kuryente. Though very minimal po ang ano po natin sa kuryente sa ngayon, pero pag lumaki po tayo, syempre, yung tubig po natin ay kailangan po ng kuryente kung wala po tayo pambili ng solar pump. At kailangan din po natin ng kuryente sa iba pang, let's say, meron po tayong feed mill, no? Pag sobrang laki na po natin, kailangan din po ng kuryente dyan. Kaya maganda, ngayon pa lang po, ay isama na po natin sa ating mga plano yung mga ganong bagay. And of course, yung access din po natin sa fuel. Kung may generator po tayo, kailangan po ay yung area po natin ay mayroon po tayong mabibilhan ng crudo o ano pa man na kailangan natin na fuel. And of course, ang pampito po dyan ay yung soil condition. Mahalaga po na makita po natin yung uri po ng lupa. Kasi baka maya-maya prone po siya sa landslide. Kaya tingnan po natin yung bearing capacity po ng ating lupa, i-evaluate po natin yan. Kaya kami, napakahalaga po na yung mga kulungan po namin ay simento po yung aming floor. Kasi isa po sa nagiging problema natin dyan, pag hindi po simentado yung ating floor, ay kinukutkot po kasi ng baka yan. So pag kinukutkot po yan ng baka, ay maaring magka-problema po tayo dahil mahihirapan po tayong i-maintain na hindi po mangangamoy at hindi po malulusak yung ating kulungan ng baka, yung sa floor po mismo. At saka of course, titingnan po natin yung contamination risk. No? Tulad ng sabi ko, pag sumintado po ang ating bakahan, ay maaring yung ganya pong problema ay maiwasan na po natin. Saka lagi po natin tinitingnan, minsan sa mga lupa po natin, may mga nakabaon po na basura dyan at nakakain po ng ating mga hayop yung mga plastic na basura. Yan po ay hindi maganda para sa kanilang kalusugan. At ang panghuli po dyan ay ang animal welfare. Kailangan po natin ng shelter and comfort. Though lagi ko pong sinasabi, natural po sa baka, doon po sa rancho, lalong-lalo na po katulad ng mga bakahan po sa ibang bansa katulad po ng Australia. Sadya naman po walang atip. Sadya naman po walang bahay ang mga baka. So ibig sabihin, hindi po ganun ka problemado kung wala pong atip ang ating mga pabahay. So nakikita nyo nga po rito sa atin, ulan-init naman ito. Since 1994, ito na po yung feedlot na ito. At so far, wala po kaming dinadanas na problema pagdating po sa tag-ulan or tag-init. Nakita nyo naman, kasagsagan pa rin po ng El Nino ngayon at wala naman po tayong problema. Kita nyo naman po yung mga baka po natin ay very comfortable. Ang isa pong talagang mahalaga dyan, lagi nating binabanggit, dapat po laging may kalahating Brahman blood po or baka po na matibay sa tropical region ang ating aalagaan at hindi po tayo magkakaproblema dyan. And of course, yung stress reduction. Mahalaga po yung ating layout ng pen, yung ating walkway, ang handling areas po natin ay dapat po i-consider po natin pagdating po sa design at saka layout po ng ating facility. Kasi katulad po dito sa Great Ark Farm, mapapansin po ninyo, ang ali po ng mga baka ay nasa likod, ang pakainan po ay nasa harap. So, very seldom po na magkaroon po ng cross. Kung magiging busy na po ito, katulad po nung unang panahon na 24 hours po yung feeding, pag nagiging busy po to, hindi po nagkakaroon ng bottleneck yung dinadaanan ng feeding crew at saka yung dinadaanan ng mga livestock crew. Kasi iba po, pwede pong nagtatrabaho ang livestock crew na hindi nadidisturbo ang feeding crew at pwede pong magtrabaho ang feeding crew na hindi po nadidisturbo yung trabaho ng ating livestock. So mahalaga po yan na sa design po ng ating bakahan ay magkaiba po yung alley o yung laneway po para sa baka at magkaiba po yung feed alley. So gagawa po tayo ng dagdag video po dyan para mapaliwanag po natin ng maayos yan. So sa pamamagitan po ng maayos na design, ma-reduce po natin ang stress pag maganda po yung design ng ating kulungan ng baka. At hindi lamang po dyan, ang isa pa dyan is of course, mas madali po yung trabaho ng mga tao at malayo po sa disgrasya ang tao at ang baka pag maayos po ang site selection at saka facility design po natin. Uulitin ko lang po, ang key factors po para sa site selection po and facility design ay number 1 ay yung location and accessibility. Number 2 ay yung topography and drainage. Number 3 is yung environmental considerations. Number 4 is size and layout.
Number 5 ay yung regulatory compliance. Number 6 ay yung utility availability. At saka number 7 ay yung soil condition. At ang panghuli po ay dapat po natin i-consider ang animal welfare. Lahat po ito mga kabaka, pag lahat po ito ay nagawa po natin, sigurado po na tayo po ay maka-operate ng maayos, makaka-comply po tayo doon sa regulation at mamamanage po natin ang environmental impact. It will provide health and welfare para po sa ating mga baka. So mahalaga po na pagtuunan natin ang pansin at tulad ng sinabi ko, isa lamang po ito sa mahalagang bagay para po maayos ang sistema ng kabuuan ng ating cattle fattening project. So sa mga susunod po na video ay ipapaliwanag naman po namin sa inyo yung mga remaining factors katulad po ng feed management. So mga kabaka, ang nire-request po namin sa inyo, sana po ay i-share po ninyo, i-like and i-follow po yung page namin dahil kami po sa Great Ark Farm, sa ngalan po ng aking partner si Pastor Julius Alier, wala po kaming ibang iniisip bakit po namin ginagawa tong video na to. Kasi pwede naman po namin hindi gawin ito. Pwede na po kaming tumahimik at gawin lang po namin ng pansarili itong mga bagay na to at kami lang po yung magiging successful sa ganitong uri ng negosyo. Pero kami po ay gusto po naming ibahagi sa inyo. Ang puso po namin ay gusto po naming makatulong sa aming mga kapwa magsasaka, sa kapwa namin maliliit na negosyante, sa kapwa ko OFW, sa mga mag-aaral na maaring magagamit nyo rin po ito pag ginusto nyo po magkaroon ng sariling negosyo, or kung sakaling katulad ng ginagawa po natin ay makatulong rin po kaming mag-recommend sa inyo para po makapagtrabaho po kayo sa abroad, lalong-lalo na po sa cattle industry sa Australia. So sana po tuloy-tuloy nyo po kaming suportahan at binabasa po namin lahat ng comments ninyo, lahat po ng mga reactions po ninyo ay kino-consider po namin at sana darating yung panahon, sabi ko kay Pastor Julius, siguro for the next 6 months ay talagang busy po kami sa paggawa po nito mga video na to para po makapag-share naman po kami sa inyo. So sa muli, ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating home.